Hello mga masters, good evening sa inyong lahat. Magka quick live lang tayo. May share lang ako sa inyo yung bago kong laruan. By the way, dumating pala yung bala sa akin. Ito. Galing sa Shopee kay Maria Bal. Ito. Bali, 1,000 round to siya. Nasa 500 plus kasama ang shipping. Medyo marami-rami na rin to. Ito na lang kasi yung naiwan kong bala kasi pag may buyer ako, binibigyan ko ng bala. Ang size pala nito 7.9. Ito pala yung bagong gawa kong sniper type. Kumbaga, ang chamber nito is 50 mm. Tapos yung haba niya, yung length ng chamber natin, nasa 20 inch. Tapos 4 na dividers to sa loob. Tapos yung barrel niya, yung size niya is 8 mm ID. So ang bala niya 8 mm steel ball or 7.9 para fit talaga siya sa barrel. Yung bat natin, wala pa tong pintura, tsaka yung whole chamber niya, wala pa tong pintura, wala pa siyang railing. Yan. Pero pumuputok na to, sobrang lakas nito. Basta 50 mm, malakas talaga. Sniper type to siya. Detachable to lahat. Matanggal to dito banda sa bat. Ito, diroscast lang yan siya. Pati yung barrel niya natatanggal to. Saka meron na rin siyang open sight. Dito pala yung ano natin, bolt action. Ito, kasahin mo lang to dito. Ito pure stainless to siya. Napakatibay nito, napakakapal nito. Tapos paatras mo lang. Yan. May o-ring to siya dito. Tapos naka-masilya tong ano, connector niya ito. Kung saan maglalagay ng bala, naka-masilya yan siya kaya sobrang tibay niyan. Kahit gaano kalakas yung unit natin, hindi to natitinag, hindi yan sumasabog. Sobrang tibay nito kasi masilyado kasi to. Tapos yung dito naman galing sa T, masilyado din yan. Kaya sobrang tibay niyan. Reversible to siya. Pwede left-handed, pwede right-handed. Yan. Dito maglalagay ng bala or maglo-load. Ganun lang siya. Ganyan din siya. May open sight na siya. Ito yung open sight niya. Yan. Straight talaga yung open sight niya. Ito yung bagong gawa ko ngayon. Sniper type. Ang bat niya is kahoy. Yan. Napakaganda nito. Tsaka medyo may kabigatan siya kasi fully loaded siya ng mga materials. Especially yung mga bone tight. Pati doon ka sa loob. Talagang
quality talaga yung nasa loob. Ano to, true and true talaga to sa ano, sa lata ng Pilax. Talagang tagusan talaga. Sobrang lakas nito. Napakaganda nito pang hunting. Lalo na pag may railings na to, pati pintura, napakaganda nito. Yung gamit nating igniter, hindi siya ordinaryong igniter. Ano siya, electron. Heavy duty siya. Kaya bihira lang tayo magkapalya. Siguro mga ilang buwan or years siguro bago magkapalya. Electron yung gamit natin. Parang igniter din siya pero electron yung pangalan niya. Heavy duty siya. Ito yung gawa kong pangalawa. 50mm chamber to siya. Butane din to. Ito yung pangalawa. Yan. Bullpup. Ito naman, ang kaibahan niya, yung chamber niya, 40mm, 20-inch din yung haba niya, 4 dividers din to sa loob. Same lang sila, 8mm yung size ng tube barrel niya. Tapos steel ball siya, 7.9mm yung bala. Bolt action niya, same lang dito. Same yan sila, naka-masilya yan, hindi na klaro kasi black na kasi siya. Masilyado yan lahat. Pati ito. Kaya napakatibay nung gawa natin. Ito yung pinaka unang gawa kong kahoy. Ang kagandahan lang pag may open site tayo, kahit wala tayong scoop, pwede tayo mag-target. Napaka-accurate nitong laruan na to. Kahit barbecue stick, tinatamaan niya sa 7 meters. Toothpick, kaya niyang tatamaan. Napaka-accurate nito at saka napakalakas na unit na to. Sniper type, bullpup type. Ang sniper type natin, kagandahan lang nito, 50mm na siya. Talagang malakas talaga yung 50mm. Tapos yung pagka-set up dito sa loob, yung dividers natin, may technique kasi yan. Kahit parehas yung dividers na 4, gagawa kayo ng 4, kung iba-iba yung distansya, hindi magkaparehas tayo, yung lakas, iba-iba talaga yung lakas. Kaya may technique kasi yan kung gaano kalayo yung divider niya. Ay, shout out Master Tatak Oragon. Good evening, Master. Ang kagandahan lang ng laruan na detachable, pag nagpapaship tayo, nagpapadala tayo sa padalahan, hindi tayo masyado mahirapan, hindi masyadong bulky. Kasi nababaklas kasi itong barrel, itong sa butane, itong bat niya, natatanggal yan, yung trigger, natatanggal yan lahat. Ang hindi lang matanggal itong chamber, as is to sila, yung tatlo. Pero lahat, nababaklas yan lahat. By the way, yung mga buyers pala dyan na naghahanap ng mura,
wala ako masyadong mura dito. Sa akin kasi may mga presyo kasi yung mga gawa ko. Dahil sa mga materials na ginagamit ko, saka hindi to tipid. Talagang may kabigatan talaga to. Once na mabigat yung laruan, ibig sabihin, hindi yan tinipid ng materials. Alam ng mga makers yan. Once na masyadong magaan yung laruan, tapos puro plastic na lang, okay man siya, hindi man siya delikado, pero alam ng mga makers yan, tinitipid kaunti ng glue or whatsoever. Ito kasi sa akin, talagang buhos talaga yung glue, yung mga ano-ano yung mga pinangdidikit ko. Ito kasi yung dinikit ko dito, dalawang mix kasi to. Hindi talaga to nababaklas, yung color black. Talagang matibay talaga to. Hindi tayo pwede mag-test fire kasi sobrang lakas nito. 8mm kasi to plus 50mm pa tong chamber. Papuntahan tayo ng barangay dito sa bahay. Hanggang flex lang tayo. Ito lalagyan ko pa kasi ng railing to. Wala pa kasing time. Pati dito. Yung mga design kasi na ginagawa ko, I don't know kung ako lang ba gumagawa ng ganito. Hindi ko lang sure. Kasi parang napansin ko lahat ng mga makers halos magkamukha na yung mga laruan nila. Kaya gumawa ako ng design na sarili kong design. Kaya parang may nag-comment sa akin parang Transformer daw yung laruan ko. Eh ayaw ko pa naman ng may kaparehas, kaya gumawa ako ng ganito. Sit up. Yan. Ito yung sniper type ko. Ito naman yung ball pack. Kompleto na yung ball pop natin. Meron na siyang forward hand grip. Yan. Meron na rin siyang ini-position. Yung ini-position natin, canister lang yung ginalaw natin. Hindi mismo yung unit. Ito lang inoperahan natin. Ini-position. Para kung mag-zero tayo, hindi na tayo patungo-tungo ng laruan. Pero pag pang-hunting talaga, maganda yung nakatungo. Kasi ang pagdala natin ng baril, pag ganun kasi patungo kasi siya. So, position natin patungo, mas maganda. Pag shooting lang, maganda yung nakaganyan. Ready to fire. Mahingi lang ako ng pasensya sa mga buyer na medyo budget meal yung mga hinahanap nila. Wala kasi akong budget meal. Kumbaga may presyo kasi ditong laruan ko. Hindi din kasi magsisisi yung buyer nito. Kasi sa lakas, nandito na. Accuracy, nandito na. Quality, nandito na. Forma, nandito na rin. So, ano pa hanapin mo? Problema na lang yung buyer. Minsan, kapos sa budget kasi siyempre may presyo tong laruan natin. Ito, meron din akong plastic lang. Yan. Yan. Ito siya, plastic lang to lahat. Wala tong kahoy.
Itong barrel, tinanggal ko muna. Tsaka silyado din yun siya. Masilyado din yan. Yan, nakamasilya din yan. Pati dito. Lahat yan masilyado yan. Ito yung pang hunting ko ng ibon. May laser na siya. Actually, kumpleto siya. May laser, flashlight, bipod, pati scoop. Tinanggal ko. Nilipat ko sa mga laruan ko. Balik tayo sa sniper type natin na 50mm. Meron na siyang open sight. Ito yung rear sight niya, saka front sight. Kulang na lang nito is liha, polish, or yung railings ng mga lagyan ng scoop. Dito, pati dito. Napakalakas ito. Imagine mo 20-inch, 4 dividers. Yung mga gawa ko kasi mga master, being rare lang talaga ako gumagawa. Pag may maisipan lang ako, kagaya nito, may available akong bat na kahoy. So, ginawan ko siya ng chamber. Kaya nabuo na siya. Sobrang lakas nito. Balik tayo sa bullpup. Ito yung bullpup natin. Naka-ini position na itong canister natin. May nag-comment sa akin, yung laruan na gawa ko daw is parang transformer. I don't care kung ano pa yung forma ng laruan ko. Basta importante para sa akin. Para sa akin is the best na to. Yan. Iba-iba kasi tayo ng hilig. Manghingi ako ulit ng pasensya sa mga buyers na medyo budget meals yung hinahanap nila. Wala kasi akong budget meals. Ito kasi may presyo kasi yung mga gawa ko. Pero hindi naman kayo magsisisi dito. Nandito na lahat na hanap nyo. Yung power, nandito na. Accuracy, nandito na. Quality, nandito na. Yung forma, para sa akin, maganda. Para sa akin, ewan ko lang sa... Iba-iba kasi tayo ng test kasi sa mga laruan. For me, maganda na to para sa akin. Ito kasi ginamit ko dito, kaya shiny talaga siya. Alam niyo yung plastic varnish? Yan. Nakalaminate talaga yan siya. Kumakapit talaga yung pagka-plastic niya. Kaya kahit gabi or araw, makintab talaga yan siya. Itong forward hand grip ko, yan. Masilyado din to sa ilalim, sa loob. Kaya hindi yan basta-basta natatanggal. Kompleto na to siya. Ready to go na to. Buyer na lang ang kulang nito. At saka na-review ko na to sa page ko. Pwede niyo tingnan doon. Napaka-accurate nito. Kahit barbecue stick kaya niya tamaan or toothpick. Around mga 7 meters. Ito. Doon pala kayo
bumili kay Mariabal ng bala. Ito oh. Mura lang yung nila, yung bulitas nila. 7.9, 1,000 pieces siya, nasa 500 plus lang. 1,000 pieces na to. So, kung may bibili sa atin, pwede tayong magbigay ng bala kasi sobrang dami na nito. Kahit bigyan natin sila kahit mga 200 rounds, pwede na. Hindi na tayo lugi doon. Ito, abang-abangan na lang natin to pag may time ako. Ito, pipinturahan ko pa to ng varnish, plastic varnish. Tapos, bablock natin to. Lagyan muna natin ng railing bago pinturahan. Ang kagandahan lang nito, itong gamit kong stainless. Pure stainless talaga to siya. Hindi to kinakalawang. Kahit ilang taon. May kamahalan lang ang isang length nito. Pero okay lang. Basta importante, yung quality. Ito din. Pure stainless yan siya. Itong hawakan natin, this one, hindi yan natatanggal. Talagang nakabaon yan sa ilalim. Talagang secure talaga yan kahit hilahin mong ganon, pag ganon, ganyan. Ganyan. Hindi talaga natatanggal yan. 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 Kahit hilahin mo to. Napakatibay nitong hawakan na to. Kung saan tayo nagkakasa. Kahit biglain mong ganon, hindi talaga yan. Napakatibay talaga yan. Kaya pinag-aralan ko itong paano to gawin. Kasi last time natanggalan ako ng holder dito. Kasi yung bumili sa akin, buti dito lang sa Buanga, medyo nalakasan niya. So, natanggal yung awan lang kung baka natumba or natanggal siguro yung pag ganon. So, ngayon, baon na talaga yan siya. Kumbaga, double na talaga yan siya. Kaya, no worries. Kahit gaano pa yan kalakas, hindi to na babaklas. Yan. Kung sino yung gusto ng pinakamalakas, ito, 50mm. Sniper type. Medyo may kahabaan siya kaunti. Parang sniper talaga siya. Pang long distance talaga to. Maganda to pag nasa bundok kayo. Mag-hunt kayo ng mga kahit anong pwede tirahin doon. Check nyo doon sa page ko kung gaano to kalakas. May may video na to. Tagusan talaga to sa lata ng Pilax. Yun, makunat talaga yun. Pero kayang-kaya niya tatagusin ng bala. Sir Jason, kay yan? Kay Mariabal ka magbili ng bala. At salamat, Sir Salamat, Sir Rager. Yes, legit tayo, Sir Rager. Hindi tayo mangloko ng tao. Hindi tayo scammer. Kawawa naman yung tao, scammer natin. Thank you, Sir Rager. Kumusta na pala yung laruan mo, Sir Rager? Ano ang balita na doon? Yes, Sir Jason. Meron din siya sa Lazada. Ano siya, Sir Jason? CGF. Yung pangalan ng store niya. Mura lang yung mga bulitas siya doon. Ito. Ito, Sir Jason, yung logo niya. Yes, mura to. Kasi 1,000 round na siya. Nasa 500 plus lang siya. Kasama na ang shipping fee.
So imagine mo 1,000 round. Ang size pala nito is 7.9. So tama-tama siya sa 8 mm. Yes po. Si GF, yan na siya. Kay Mariabal yan siya. Kasi ito na lang kasi yung natira kong bala. Kasi yung bumili sa akin dito ng gun, binigyan ko ng marami. Kabatang, good evening. Ito na yung sniper type. Yan pala si Kabatang. Isa yan sa mentor ko. Si Elcap. Yan si Elcap kasi, yan din yung mentor ko kung paano gumawa ng barrel, paano ang sit up, anong maganda gagamitin. Mabait na tao yan. Hindi yan masungit. Basta wag lang niya sungitan. Tsaka nagaturo talaga yan si Elcap. Hindi yan madamot sa kaalaman. Salamat naman Master Jason. Alin ba ang ginaya mo Sir Jason? Yung unit mismo o yung bolt action? Yan pala si Elcap. Ano yan, nagtuturo talaga yan siya kung ano yung dapat at saka hindi dapat. Kasi sometimes may mga error akong problema sa laruan. So, siya yung madali ko malapitan. Nag-chat ako sa kanya. At saka automatic nag-reply talaga yan siya. Maayos na kausap ng tao yan. At saka legit yan. Yung mga naghahanap ng mga budget meals na laruan dyan. Yan si Elcap. Napakagaling niyan gumawa at saka budget meals yung gawa niya, saka quality. Ang bala niya is impidulin yung mga usually ginagawa niya. Yung sa akin kasi, mga bulitas yung mga ginagawa ko. Okay, Sir Jason, yung unit ko mismo. Pasend naman ang video, Sir Jason, or picture sa unit na gawa mo para makita ko rin. Salamat naman, Sir Jason, saka nagustuhan mo yung gawa ko. Actually, yung gawa ko Sir Jason, lahat ng mga salamat, Master Elcap. Dahil sa'yo, Sir Elcap, naging solido lalo yung gawa ko. Salamat sa mga turo mo na nakakatulong talaga sa laruan. Especially yung ini-position, si Elcap ang nagturo sa akin yan. Pati yung sa igniter, yung panay palya tayo. Akala natin sa igniter ang problema, hindi. Sa solid wire ang problema. Yung mga baguhan dyan, in my experience, huwag kayo gumamit ng solid wire. Alam niyo kung bakit? Ang solid wire kasi, pag putok sa ilalim ng chamber natin, pag ignite niya, kakain ng carbon yan. So yung carbon yan, kino-coat niya yung solid wire natin. So, mga ilang gamit natin or mga ilang days, nagtataka tayo bago yung igniter natin, pero pumapalya pa rin yung laruan natin. Hindi pala ibig sabihin is igniter agad. Ang problema yung wire natin sa loob, yung dalawa. Iwasan ninyo gumamit ng solid wire. Kasi ang solid wire kasi, madaling magkapit ng carbon. Especially yung tanso. Wag na wag kayo gumamit ng tanso na solid wire. Pwede yung tanso, okay yun. Pero medyo habaan lang ninyo kaunti. May tinuro sa akin si Master Elcap. Yung wire mismo ng lighter, yung maliit, wala talagang kapalya-palya. Tuloy-tuloy yung putok mo. Unless lang kung matagal na talaga yung igniter mo, yun saka pa siya magpalya. Hindi ibig sabihin igniter kagad ang may problema. Yung sit up mismo ng barrel, yung ginamit na wire, kasi na-experience ko na yan. Salamat kay Sir Elcap. Nag-demo talaga siya para sa akin. Kaya ito, wala nang palya. Tuloy-tuloy ang putok.
bullpup natin, wala pang nagmamayari kasi may kamahalan kasi to. May kamahalan kasi itong gawa ko. Kasi napansin yung mga gawa ko, walang kamukha. Especially dito sa taas, dito, tsaka ito, tsaka ito. Kumbaga nakakunik yan siya. Yan. Kaya, kung sino yung may pera dyan, kung gusto i-try niyo yung unit ko, pwede kayo mag-message sa akin, mag-PM sa akin. Sorry talaga nung naghahanap ng budget meal. Wala talaga akong budget meal. Ito, meron tayong puro plastic lang dito. Pero ito masilyado to. Ito masilyado to. At saka, ito, stainless din to. Ito yung dati binibenta ko ng 5,000 ang isa. Napakalakas din ito. Pero mas malakas yung mga bagong gawa ko ngayon. Kasi tinuruan ako ni Master El Cap kung paano mas lalakas pa yung unit natin. Mas maganda kasi yung open tayo kung may nag-advise tayo na kapwa makers natin. Wag tayo magagalit. Kung may marinig tayong comment na, example, may kapwa makers kayo na nag-advise sa atin, wag tayo magalit, dapat open tayo sa mga kagaya nating makers. Para at least, madagdagan yung kaalaman natin. Para masaya ang buhay. Kasi no isa pong unit palya-palya. Sir Jason, ano ba yung gamit mong wire? Baka solid wire yung gamit mo, baka yung makapal masyado. Yan din yung mga gamit kong solid wire. Okay man din ang solid wire. Pero ang problema lang sa solid wire, medyo nagpapalya-palya talaga. Ito, solid wire din itong gamit ko. Pero hindi siya pumapalya. Ito, napakalakas din ito. Wire lang ang kulang nito. Ito, nababaklas na lahat. Na disassemble to lahat. Para pag-ship, hindi tayo mahirapan. Baklas to lahat. Ang maiwan nito, ito lang bullpup. Pati ito. Pero itong mga barrel, ito, tanggal yan. Detachable to lahat. Basa. Sir Jason, bakit basa ang mga dividers mo? Ano ba gamit mo, butane or alcohol? Mas para sa akin, dati kasi alcohol user ako. No katagalan, napansin ko, once na ang alcohol kasi katagalan nababasa yung dalawang solid wire sa loob. Pag hindi maganda yung paggawa mo ng tawag nito, sa pag-pump ng alcohol, mababasa talaga. So, nagpo-cause ng palya. Yung kasi, butane, bihira lang to magpapalya kasi hindi siya basa, hindi siya liquid. Yan ang maganda sa butane. At saka sobrang lakas ng butane.
Para sa akin, mas malakas ang butane. Kasi ignite talaga siya. As in, maramdaman mo yung putok sa loob. Ano ba gamit mo, Sir Jason, na ano? Na tawag nito, solid wire ba? Anong klaseng wire? Baka nakakot siya ng carbon. Every putok kasi ng laruan natin, pag ignite kasi nito sa chamber natin, yung dalawang solid wire natin, nag-absorb kasi ng carbon yan. Butane. Okay. Send mo na lang sa akin, Sir Jason, yung ano, yung problema mo sa toy gun mo para matulungan kita. Kasi minsan nagmamatter kasi yung mahina ang connection. Pag solid wire kasi, Sir Jason, mahirapan mag-spark yung ano natin, igniter natin. Dapat maninipis na wire lang at saka color white. Minsan kasi yung paggawa natin ng chamber kasi, yung mga dividers kasi natin, meron kasi yung size talaga ng butas kung gaano siya kalaki. Once na maliit masyado yung butas mo, hindi talaga yan puputok. Dapat may standard size kasi yung ano natin, yung dividers natin. Kasi ang gamit ko yung reducer yung color white, yung PPR. So ang ginagawa ko noon, mayroon dalawang klase kasi yung PPR. Meron yung isa na PPR, color white din siya, PPR din siya, maliit yung butas niya. Meron din yung isa, medyo standard niya malaki. So ang ginagawa ko, yung standard niya na malaki, dinadagdagan ko pa siya ng butas. Iniinit ko sa apoy yung tubo, tapos binibilog ko. Kasi pag masyado maliit yung butas ng dividers natin dito sa loob, sa chamber natin, yun na yung nagpo-cause ng hindi puputok. Palaging palyado kasi hindi siya makahinga ng maayos. Sige, Sir Jason. Send ka lang sa problema mo sa gun mo, tapos turuan kita. So, kailangan natin yung chamber natin, yung dividers natin, dapat yung butas, dapat measured talaga yung butas, hindi masyado malaki, hindi masyado maliit, para malakas talaga yung baril natin. Itong baril na to, napaka-accurate nito. Saka napakalakas nito. Shout out, Sir Edison. Yung divider, Sir Jason. Sige. I-send ko lang sa'yo ang picture ng divider, Sir Jason. Yung PPR. Ito 50mm to. Balik ko lang. Sniper type to siya. Ang problema lang nito, sobrang lakas nito. Nakakatakot gamitin ng ang 50mm. Kasi yung spray paint ng lata, kaya niya tagusan ng isang bala. I-review ko lang ulit, yung bago kong gawa, sniper type. Yung chamber natin, yung haba niya, nasa 20 inch. 4 na divider to nasa loob. Tapos yung barrel natin, ang haba niya, nasa 2 feet. Tapos yung size ng barrel niya, nasa 8 mm. Ang bala nito is nasa 7.9 mm. Butane type to siya. Dito nilalagay yung igniter sa loob. Ito, natatanggal to. Detachable din to lahat. Ito may kahabaan to. Kasi sniper siya Yung mga sniper type kasi long version kasi talaga yan. Ito wala pa kasi siyang pintura.
Hindi ko pa to napinturahan at saka hindi pa to nakapolish. Saka wala pa siyang lagyanan ng, wala pa siyang railing. Hindi siya kagaya nung bullpup ko na may rail siya, kompleto. Ito wala pang railing. Ito, tapos na to siya lahat. Kasing kulay ng upuan ko yung ano bat. Yung sa likuran ko yung ratan. Hoy, shout out sa iyo, Master. Shout out sa iyo, Louie. Nandiyan ka pala. Shout out, Master Wilson. Master, good evening. Master Sky, good evening sa iyo. Ano pa ba ito? Yun lang ang mabibigay kong tips sa mga gumagawa ng laruan. Basta butane. Ang butane kasi is napaka-komplikado. Yung butane ko kasi, yung needle ng butane ko, wala talaga, 0-0 talaga yung pagkaputol. Wala talaga siyang needle, 0 talaga siya. Tingnan niyo to. Yan. Wala yan siyang karayom. May karayom siya pero yung sagad talaga yung putol niya. Ito yung ginagamit ko. Sobrang lakas nito kasi maganda yung buga ng gas niya. Ang problema kasi, yung iba kasing mga makers, meron silang karayom dito. Like for example, once na naputol ng buyer yan, tapos hindi sila marunong magtansya kung paano putulin, gaano kahaba, gaano ka-short, hindi nila mapagana yung laruan. Ito kasi sa akin is old school siya, pero very friendly siya. Like for example, kung barado na to siya, pwede mo na siyang linisan or pwede mo siya palitan. Putulin mo lang ng sagad, parang ganito, wala nang problema. Automatic na siya. Kasi pag may karayom kasi, once na madisgrasya yan, maputol yan, minsan may mga buyer kasi na hindi maingat. Ay, salamat Sir Sky. Salamat Master Wilson. Sir Franz, PM lang po tayo kasi bawal tayo magbigay ng price sa live. PM lang po tayo mamaya Sir Franz. Thank you. Sorry. Ganito. Ang sa akin kasi lahat ng mga laruan ko, wala talagang karayom na nakausli. Sagadan talaga ang putol nito. Kasi may purpose ako nito. Para malakas ang putok, maganda yung buga, at saka very friendly siya. Like for example, kung nahulog to ng buyer, hindi siya mahirapan mag-replace kasi dali lang siya sundan. Hindi ka na kailangan magputol dahan-dahan sa karayom hanggang makuha mo yung timpla. Hindi. Pagputol mo ng sagad, timplado na siya. Tapos suksok mo na lang siya dito sa ano. Lagay mo na siya dito. Ito yung end cap. Ito yung pinaka-lock na dito. Yan. Ganun na siya kadali i-operate yung laruan ko. Ito yung tinatawag kong old school. Old school gun. Ang maganda lang kasi nito, like for example, masira ang sa loob or may nangyari. Tapos yung buyer wala masyadong alam. So, video ko lang sa sealer. Madali lang siya iti-trace up kung ano yung problema. Kasi ang mechanism nito, ginawa ko is very friendly. Hindi siya mahirap. Kaya yung mga buyer dyan na nag-aalala about sa karayom,
Mahirap talaga yung karayom na mahaba. Tapos dandahanin mo putulin. Tapos testing mo sa unit, tapos hindi puputok, puputol ka na naman. Napaka-hassle. Ito kasi, sagad na kaagad putulin mo, ikutin mo lang sa nail cutter or sa gunting. Okay na, magagamit mo na siya agad. Yan. Kasi yung gawa ko, yung mga buyer, huwag kayo mag-alala, hindi kayo mahirapan paano to i-operate. Napakadali lang nito i-operate. At saka, napakaganda nito. Powerful talaga to, malakas. Hindi ko lang masabi sa inyo ilang meters ang kaya nito abutin. Kasi, PVC lang kasi to. Ang PVC kasi, may limit lang. Lubat na pala ako. Yes ma'am, mabigat talaga to kasi solido siya. Sir, ma'am, hanggang dito na tayo, lubat na ako. Salamat sa panonood. Good evening mga master. Thank you, bye-bye.